Okay mga Lods, so isa-summarize ko lang po muna sa inyo yung nangyari rito, and we're going to talk about a little bit of psychology rito kasi yung isang resource speaker nila, gets na gets ko yung tong galing sa Ateneo. She knows what she's talking about. Well, kaya nga sila yung subject matter expert pero ang nakulangan lang ako rito dun sa explanation ng nihilism kasi they're putting nihilism in a bad light. Hindi naman kasi masama yung philosophy ng nihilism. So if you know a little bit of Rick and Morty, yun din yung underlying philosophy ng show na yun So let's go ahead and watch Senator Win. Pero mga extremist sila. No? Yan. So, based on your expert opinion, ano po yung mga recommendations po ninyo? No? Do you think banning this type of games in the country will help our youth? Ano po yung mga nakikita niyong mga pwede gawin ng gobyerno? So, dahil ako, ang aking perspektibo, dapat protektahan natin yung ating mga anak. Protektahan natin yung ating mga kabataan, yung mga estudyante ho natin. Lahat ng masasamang impluensya, dapat ma-shield natin sila. Hindi natin pwede silang isalang-alang dito sa mga impluensya. So ano yung mga expert opinion nyo po or expert suggestion nyo na pwedeng gawin po ng legislature? Yeah. I think there's some merit. There is merit po in imposing regulations as best as we can. So that's one level of intervention. Pwedeng age regulations, no? Actually, in fairness naman sa Gorbax, meron siyang regulations. Kaso kaya nila gustong patawag ang Gorbax kasi gusto nilang malaman kung ano yung mga ginagawa nilang ways to regulate the game. That's why. So kaya pinapatawag nila. Pero that's one method yung age regulation. So dapat yung mga anak natin magpresent sila ng ID para sure yung edad kasi doon nakakatalo-talo I think if we want us to continue with the social media platforms, that's one thing na kailangan nilang gawin. And even pero yung kunyari yung expert nila rito for yung isang expert nila rito sa tech, ang ginawa niya sa sarili niyang anak, pinatigil niya na lang maglaro ng Roblox kasi mas safe yun Gets nyo? Pero ako, I think it's much better if mas mahigpit yung regulation natin sa social media sa mga bata. Much like mahigpit yung ating regulation sa TV dapat. Kaso, end of the day, sa parents pa rin yan kung paano nila i-regulate yung mga bata 'di ba? Kung ako sa inyo, kung hindi nyo kayang i-regulate yung mga anak nyo, huwag nyo bigyan ng phone. Anyway, tuloy natin. Rating the games and so on. Pero ultimately, I also want to say that, a child with a cell phone, a young person with a laptop, it becomes a very private experience. Diba? Hindi natin alam exactly kung ano yung ginagawa ng ating mga anak pag nasa online na sila. So I cannot discount, or I will recommend even that we strengthen kung ako dun sa mga magulang, alamin nyo yung mga social media platforms kung ano yung pinupuntahan ng anak nyo. As someone na parati rin sa social media, madali kasi sa akin. Halimbawa, alam ko na may Discord ka. Sa Discord, alam ko na sometimes merong mga hindi magagandang spaces dyan. So I would know kung ano yung pwede kong ipagbawal tsaka hindi ko ipagbawal. Now, if you are a parent and you do not have the time to do that, it's best na bigyan nyo na lang sila ng time off sa phone. Kumbaga may time lang sila na pwede mag-phone or mag-computer, and then most of the time, yung kaya nyo lang i-regulate nang wala kayo. Kasi I think the main problem here is regulation. Kasi sobrang extreme kasi ng information na nagkalat sa internet. Social media is engineered para ikaw ay mahook dito. Even as adults have a hard time to focus kapag nagsimula na tayo mag-doom scrolling. Aminin nyo sa sarili nyo yan. So, how much more someone young na yung kanilang utak is not fully developed yet. 'Di ba? Kawawa yung mga yan.
there are literally studies that say that yung function ng brain ng isang tao is naiiba because of social media, 'di ba? Yung physiological makeup niya quite literally naiiba because of social media. So can you just imagine that? And even they are even likening yung pagso-social media to be an addiction similar to cocaine. Ganun yung mechanism niya, 'di ba? So kung ako sa inyo, kung parents kayo at hindi nyo kayang i-regulate yung mga anak nyo, then you have to yung intervention factors nyo is na either tanggalin nyo yung cellphone sa kanila or yung computer sa kanila, or strictly monitor kung saan sila pumupunta na social media. It's imperative, or at least alamin nyo kung ano yung mga ginagawa nila sa social media. Kasi tingin ko kailangan kasi natin na masanay na tayo sa pagpupulis ng bata sa social media. Or hindi lang sa social media, sa internet in general 'Di ba? Kunyari, anong messenger app yung pinupuntahan niya? Kabahan kayo pag Telegram yan Kabahan kayo pag Discord yan. Kabahan kayo kapag anything other than Yahoo Messenger, Facebook Messenger. Okay, so Capacities of Tuloy natin. adults in their environments, no? Example, parents, no? Para bigyan ng karapat-dapat na subaybay, gabay ang kanilang anak sa Exactly. paggamit ng digital devices. mm-mm. And I don't mean, just setting rules na tama na yan, bawal yan. Oo. No? Mas Kasi maganda alam nyo, mas maganda open sila sa inyo. So you have to ask them. Okay, so now, before we go, siguro, I would suggest you guys na panoorin nyo dito yung speeches ni Senator Win Gatchalian kasi maganda yon. And then panoorin nyo tong si ma'am psychologist. And then meron silang resource speaker dyan na umentor sa as in parang nag-ano siya yung How to Catch a Predator. Astig yun Ang dami niyang ang galing. Ito yata yun this dude. So panoorin nyo lahat yan. It's a very interesting hearing, especially if you are a parent. So, ngayon, eto na yung ambag ko dito sa issue na to. Kasi I can discuss about nihilism. Kasi I'm very familiar with the nihilistic philosophy. Okay, so, ako kasi, lumaki ako sa Slipknot. Kung alam niyo yung Slipknot, sila kasi yung mga nihilist na, yung kanilang mga songs kasi have a nihilistic philosophy behind them. Kunyari, yung, Wait and Bleed, yung Left Behind. If you read the lyrics, ang underlying philosophy nun is nothingness, is barrenness, is hopelessness. Ganun yung kanyang kanyang mga tema noon. Pero so ang connotation mo, if you're into nihilistic philosophy, nothing really matters at all. So yun yung pinaka isang idea niyan. And then ngayon na adult na ako, nahilig ako dun sa palabas called Rick and Morty. And I wanna focus on that. On that idea na yan. Kasi dito kasi may mga group called Nihilistic Violent Extremist Group, NVE na tinatawag. Pero this is not the whole nihilistic philosophy because there is two paradigms lagi pagdating sa philosophy. So do you recall yung tinatawag nila na half glass full tsaka half glass empty na philosophy? So the half glass full philosophy is saying na kumbaga yun yung optimistic side ng philosophy, di ba? Meron naman din yung pessimistic side, yung half glass empty na tinatawag. Ganon din sa philosophy. You really don't need to think of it as just one paradigm. It's very broad, okay? So the main idea of nihilism is that nothing really matters at all. So that's why most people are enamored dito, or most people say na astig naman ito kasi parang lahat ng gagawin mo, sabihin mo is very meaningless. So that's why pag nanood ka nung first 3 season ng Rick and Morty, ganon yung mindset ni Rick na he can destroy universes because he can always go to other universes because nothing really has meaning, di ba? There is a quote na sinabi niya, yung silang dalawa ni Birdman. I don't know kung alam niyo tong reference na to. Pero sinabi niya ganon. Kay Birdman,
join me. Punta tayo sa isang universe na natalo tayo dun sa war. Punta tayo sa universe na nanalo tayo. Punta tayo sa universe na sa gera na to ay walang nanalo. So, tinanong siya ni kasi nothing really matters at all. Parang ganun yung idea niya. Sabi ni Birdman na ganun, hindi, gusto ko rito. Ang sagot niya, kasi this has meaning sa akin. So, doon sa idea na yon, these two philosophies already has defining factors. Yung isa, yung philosophy ni Birdman, nihilistic din, kaso optimistic siya. Na siguro sa'yo walang meaning yan, pero sa akin meron. Yun yung half glass full na tinatawag. Meron naman din half glass empty. Yung sinasabi doon is, nothing really ever matters. Yan yung ina-adapt na philosophy nitong mga NBE na to. Sila, ang tingin nila sa mundo is walang inconsequential, walang consequence. Kasi nga, nothing ever matters. You live and then you die. Lalong-lalo na, nung pag isipin nyo, how did the 14 years old know na yung walang consequences yung gagawin niya, or very minor lang yung consequences na gagawin niya, pun intended. 'Di ba? Kasi nga nalaman nila na eto lang yung consequences mo if you are 14 years old. So nangyayari, they radicalize the individual because of the papakitaan nila na i-desensitize nila sa violence, tapos yun na. Tapos i-indoctrinate nila dun sa nihilistic, violent, extremist philosophy na yun. Pero, if you look at the other side of it, everything, if nothing ever matters, you can actually give meaning to your life. I think yun yung namimiss ng mga tao dito sa nihilism nito eh. Kasi they think it's negative. For me, it's not. You give meaning to your life. Isang gustong-gusto kong philosophy na pag naiisip ko yung nihilism, iniisip ko si Stephen Hawking. Kilala niyo si Stephen Hawking, di ba? Hindi yun na, literally, na na walang yung disability niya hinders him from moving at all. Ang gumagalaw lang sa kanya, isang daliri at saka yung utak niya. Yun lang. That's all. Or yung hininga niya yata para makapag-type siya. Point there is that he never gave up because his life has meaning. Ano yung meaning ng ganyang trabaho? Is to understand the universe. Yung kanyang trabaho is the meaning of his life. Meaning to say, kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo, that is important to you and to you alone. It gives meaning to your person. So, ibig sabihin, anything you do bad will hinder yung binigay mong meaning sa buhay mo. Like for example, kung ako kunyari, ang meaning ng para sa akin ng buhay ko is etong pag-YouTube na to. Anything detrimental, halimbawa hindi ako mag-upload, will have consequences sa akin. Kasi hindi ako makakasali sa algorithm or mapapanis yung mga balita na kukunin ko. So, meaning to say, etong mga games na to, etong mga pinanonood natin na to, has underlying philosophical value na bastardized nitong internet na to. I'm just so frustrated pag nakikita ko na yung mga philosophy na ganito is being twisted into things na hindi naman maganda. Like, if you watch Rick and Morty now, makikita mo yung nihilistic philosophy being done in an optimistic way. Ganon yung pinapalabas nila ngayon from a very brooding type of philosophy to something na meron kang kapupulutan ng aral every season. Although medyo hinihila-hila nila para magkaroon ng ibang storyline. Pero I'm just saying sa inyo na look at etong nangyayari sa bansa natin, look at it as in an optimistic way. We are the one who's going to make changes dito sa ating bansa. Yeah, we're having all this trouble, we're having all of this etong mga sagutan na to where ako supporter ako ni Risa. I volunteered dun sa kanyang presidency. Isa ako sa mga volunteer sa kanya. But I criticized her. But I'm not withdrawing support sa kanya.
Because I believe na para kung tama yung analysis ni Trillanes, hindi siya yung dapat sa atin. Kung wala pa yung ibang mga candidates na sa tingin ko, yun yung tama. I think she's best fit sa atin. Kasi if you cannot criticize yung mga sinusuportahan mo, hindi para saan pa. See, I gave meaning to it. Ako yung nagbigay ng meaning. We can have different meanings sa mga bagay natin, pero sa iba't ibang bagay. Pero it doesn't mean na we will dwell on its negativity. Let's always look at the glass half full than half empty. Etong mga ganitong klaseng kailangan talaga natin ng kailangan talaga natin mag-aral ng mas malalim pa rito. I hope na lang yung mga influencers na nakikinig sa akin or at least has an idea dito, sana mas palalimin nyo yung inyong mga discussions sa inyong mga viewers. Kasi you can always, kahit na hindi naman kailangan masyadong malalim, turuan nyo rin ng values yung mga nanonood sa inyo. Kesa kahit na sabihin mong nag-ML ka lang, you can teach the value of teamwork. You can teach the value of yung prioritizing kung ano yung dapat nilang gawin, di ba? When I was a kid, ang pinanonood namin is anime sa hapon, di ba? Anime sa hapon, yan ito. Bakit yun yung lagi kong naalala when I discuss things like this? Kasi yung anime sa hapon teaches us values. The value of being yung heroism, the value of fighting for what you think is right, kahit na masaktan ka, ilaban mo pa rin, and the value of looking at the world in a positive light. Ngayon kasi it's full of negativity and it's so shameful na may mga tao na ginagamit tong mga beautiful philosophies na to in a bad manner, 'di ba? So ewan ko lang, sana wala rin kasi akong kapangyarihan talaga. Konti lang yung aking reach para makaapekto Pero siguro ikaw, pag narinig mo na yung nihilistic philosophy, hindi naman all negative yan, maybe you can teach your kid, teach your child na it's not all negative, di ba? Anyway, hope you learned something from me. I'm rambling on dito kasi I really love talking about these things. Yun lang naman po yung sa akin, kaya mga lads.